May nalalaman ka pa bang iba nang higit pa sa aming paniniwala na ang Diyos natin ay sa langit na parito sa lupa? Naging tulad sa isang duka, lumanas ng hirap at inalimuras ay kaliligtas mo at ng lahat ng bansa. Nabayubay siya sa krus at tumanggap ng ulos. Tagiliran niya na sugatan, dugo ay umagos. Humayo ka, mapahayag ka sa lahat ng nilikha at nang siya ay makilala. Huwag kang magtatangi, sabihin mo, ipakilala mo, ang pangalan niya'y si Jesus. May nalalaman ka pa bang iba nang higit pa sa aming paniniwala na ang Diyos natin sa langit na parito sa lupa? Okay, good morning. Good morning sa inyo tanan. Welcome naman sa aton nga morning deliberate broadcast kag isa ka maayo gid nga aga no sa tanan naton nga mga tagpalamati. Ari naman kita sa nga kayunan. Makapadayon kita sa aton nga program and we praise and thank God sa siligid nga adlaw. Kag good morning sa mga abyan naton. Kay Utod Samuel Tiad, good morning. Good morning si Mutod. Kag may agagit. Sa lahat ng nilikha at nang siya ay makilala. Huwag kang magtatangi. Aton mga kauturan diri sa Mulubulo Fellowship Baptist Church, good morning. Good morning gid sa inyo tanan. Welcome sa sining aton nga programa sa sining niya. Siya ay makilala. Huwag kang magtatangi, sabihin mo, ipakilala mo, ang pangalan niya'y si Jesus. Humayo ka, magpahayag ka sa lahat ng nilikha at nang siya ay makilala. Huwag kang magtatangi, sabihin mo. Okay, nagapamati ka mo diri sa aton nga istasyon Mulubulo Community Radio 88.3 FM. Kag Facebook live lang kita anay sa siligid nga aga kay wala pa ma-restore no nga aton nga antina. Hoping praying maka program kita sa radyo kada adlaw. Good morning kay Utod Johnny Dayuno, Pastor Johnny. Magiging nga aga pud kay Ma'am Beulah dara sa Sipalay. May nalalaman ka pa bang iba nang higit pa sa aming paniniwala na ang Diyos natin ay sa langit na parito sa lupa?
Naging tulad sa isang duka, lumanas ng hirap at inalimuras ay kaliligtas mo at ng lahat ng bansa. Nabayubay. Okay, before kita mag-sugod, mag-pray na kita, no? Let's ask God for His wisdom sa pagpamalandong, no? Sa pulong sa Ginoo sa iglesia. Let's pray. Amay nga balaan, nagpasalamat kami sa nigid nga aga. Salamat sa bagong kabuhi. Salamat sa pagdihon mo sa among kabuhi. Salamat kay ikaw ang nag-extend sa kabuhi namon. Another opportunity naman nga amon ikaw mahimaya, madayaw. Sige nga adlaw Lord, nagapray ko nga ikaw buligid sa tasag sa mga nagpalamati sa nga program. Ikaw magabadayon sa pagpakamayo sini kag tipigi man Ginoo nga amon mga gamit, computer kag tasag sa mga gamit sa sini nga estasyon. I pray Lord nga ikaw Ginoo magapadayon sa paggamit sini sa pagpalapnag sa mga balita ni Kristo Jesus sa pagi Ginoo sa Facebook sa nangikanlaing Ginoo pamaagi. Pray kami Lord nga padayon ikaw sa paggamit sa imong mga lagad kag padayon ikaw Lord sa pag-provide sa mga listener nga paagi sini ang mensahe sa kaluwasan mawali kag madamo sa mga katawhan Lord nga makatalupangon kag makakilala kay Kristo Jesus sumong ira Dios kag sa luwas kag mag-alagad Ginoo sa imo sang pulit. Father God, ikaw magpakamayo gid sa tagsag sa mga panimalay sa pagtuo nga padayon Ginoo nagapangamuyo sa sining nga bulaton kag paagi sini ang maayong balita ni Kristo Jesus lapta sa bugos sa kalibot. Yatugyan namon Lord sa imo kag ginadangop sa imo Lord ang imo pagpamaayo man sa adlaw sa pagpamalandong namon. Jesus pray. Amen. Welcome gid sa aton nga program sinigid nga adlaw ang aton nga program Daily Bread Broadcast. Kag ari kita sa gyapon sa libro sang Manugwali, kapitulo 3 bersikulo 1 hasta sa kapitulo 4 aton ina pagatun-an no. Kag kundi lang kita karon kutob, dira kita mag-end and padayon naman naton sa mga sunod mga inadlaw kundi man naton matapos no ini nga pagtuon diri sa chapter 3 but tingwaan nato na no nga maubos sa ligid nga adlaw kag next day lain naman no dali man sige apon sa book of Ecclesiastes or Manugwali. Last time gintunan naton ang tipila ka mga panguna-una diri sa obserbasyon sang isa ka hari nga mo si Solomon. He is observing sa mga pila ka mga bagay kag isa sa mga hambal niya ang hindi maeksplikar nga tinutuyo sang Ginoo sa kabuhi sang tao. And ang tanan nga mga butang maga-serve by God's divine purpose. Makita nato na ko no kung paano ang Ginoo magadihon o sa iya mga plano kag tinutuyo sa kabuhi sa iya mga kanakan. And to everything there is a season and a time for every purpose under heaven. And according to His word, He has made everything beautiful in His time. Yet man is unable to find out God's purpose. Unable to discern some purpose ng Ginoo. Kag pero ang Ginoo nagbutang sang tinutuyo sa tawo agud pangitaon niya ang tinutuyo sa Dios sa iya kabuhi. But no one can find out the work that God has done sa iyang life. So why God act this way? Hinimo ini sa Ginoo that man should fear before Him. Nga mayara pagtahod sa Dios kag pangitaon gid nilang Ginoo
agod nga pasidunggan ng Ginoo sa ilang kabuhi. And God has made man and isa ka creature niya kung sa diin may ara freedom, no? Whether he will seek God or not. So here is the conclusion of the preacher sang manugwali, and sa niya, there is nothing better than to rejoice and do good. Eat and drink and enjoy the good of all slaves. Yet the ability to do is the gift of God. So knowing initanan it is in favor with God, meaning what you have enjoy, what we enjoy sa kabuhi naton, sa aton nga earthly existence in kalibutan, it is the gift of God and it is the favor of God. Ginpaboran kita sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo kay ginpaboran niya ikaw sa maayong trabaho, ginpaboran niya ikaw sa maayong sweldo, ginpaboran niya ikaw sa maayong lawas, ginpaboran niya ikaw sa kabuhi nga malawig. So that's a blessing and that's a gift of God. No, regalo ina sa Ginoo kag pabor ina sa Ginoo sa imo. Kaya adlaw-adlaw wala dapat naton i-appreciate kung paano kita ginpaboran, paano kita gintatap, paano kita ginaproteksyonan sa Ginoo sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Aton dumdumon nga the God we serve is worthy sa aton pagsalig, worthy sa aton pagpasalamat, worthy sa aton pagsimba ang Ginoo nga aton ginakilala. So sinigid nga aga the injustice and oppression of men amo na aton pagkatun-an, no? Sinigid nga aga. And if you look at your Bible in the book of Ecclesiastes chapter 3, aton ri mabasa, no? Verse 16. Singa, nakita ko man diri sa kalibutan nga ang kalautan amo ang nagaluntad imbes ang hustisya kag pagkamatao. Grabe, no? Ginhambal bala diri sang manugwali. Nakita niya sa iya pag-obserbar. I don't know kung sa inyo observation amo man no? Sa obserbasyon sang manugbali ni Solomon, amo ning iyan na obserbaran nga ang imbes ang ma-serve ang justice, hindi pa ma-serve sa intakto kay kung may kwarta ka, kung kilala ka, bantog ka, or famous ka, popular ka sa sinakaduog. So hindi ka condemned, hindi ka madali-dali ginatawag lang natin, mahukman. Oh? Hindi ka dali-dali mabilanggo. Kaya nga, kilala ka mo. Ikadua, may ara ka power. Ikatatlo, may ara ka kwarta. Subong ka panag-on. Kung may ara ka kwarta, kag may ara ka maayong abogado, madaog ka. Kag mapahagan-hagan ang imong case, imong kaso. And that is why amo na ka unjust karon ang aton nga kalibutan. Kapit pagin ko ang kontra ang naga-file do wala bala ikasarang, wala bala ikasangkol sa pagpangita sang iya abogado. Ti ang matabo sina hipsa na lang, ang matabo sina pabayaan na lang. Amoy na nagaklatabo subong kag nakita ina sang manugwali. Hindi nakita sina manol, hindi nakita sina wala kay balo. Kay amo nang ina ang daan na kag naibaluan na sang manugwali kag sang Ginoo. Nga sauling nadlaw matabo man ina. Sige. Kag subong nagakatabo ina sa aton. Nga nakita mo. No? Nakita naton nga ang kalibutan, nga ang kalautan amo ang nagaluntad imbes ang hustisya kag pagkamataro. Imbes nga maayo nga mga butang ang
practice ang mga tao sa kalibutan, ang mga kalautan. Imbes maga-promote ini sang happy nga life, imbes nga maga-promote ini sang pagkilala sa Dios, ang kalibutan naga-promote man sa mga bagay nga nagapahilayo sa Dios. Amo na. Kunya ang mga kabataan naton, if we are not aware of it, ang mga kabataan naton naga-amat-amat sila pahilayo sa Ginoo. Nagamat-amat sila talikod sa Ginoo. Matamat nila gina-abandon ang Ginoo sa ila kabuhi. But remember, if you abandon God sa imo nga life, wala ka man gyapon sarang mahimo. I tell you, wala ka man gyapon sarang mahimo. You will end up sa ulingin adlaw sa pag-atubang sa Ginoo. Whether you like it or not, matubang ka kita sa Ginoo. You will face the wrath and the judgment of God. So what the preacher saw, ano nakita diri sa manugwali, nga nakita niya ang wickedness in the place of justice. In the place of justice. Amo na bala, kung ang hari karon sa aton niya panag-on, ang mga malauton, ang mga wicked nga mga tao, nga kung ikaw wala sang sala, ikaw pang mapriso. Kung ikaw may kwarta, gamhanan, popular, hindi kaya mapriso. As if nga wala ka, hindi ka kunuya guilty. Pero sa imo balatsyagon, kabalo ka gid, sa tubangan sa Dios, kita nga ikaw ang naghimo sina. Pero pabatsyag mo sa tao, ginapakilala mo sa nga tao nga hindi kaya guilty, hindi kaya why kaya sang sala. But you know in your heart that you've committed evil tubangan sa Ginoo kag sa katawan. So wickedness in the place of justice and power on the side of the oppressor. Gina-oppress nila ang tao with no comfort for the oppressed. Nga wala sang pagpahalipay sa mga makaluluoy. Ginapigos. Silindre sa manugwali in Ecclesiastes chapter 4 verse 1. Humayo ka. Ang hambal diri sa pulong sa Ginoo. Then I return and consider all the oppression that is done under the sun. And look, the tear of the oppressed, ang luha sa mga ginapigos, but they have no comforter. Wala sang nagalipay sa ila. On the side of the oppressor, there is power. No? Sa hilid sang manugpigos, may ara gahom, may siya gahom, but they have no comfort. Wala sang comfort. Ambot sa lingon mga utod ke mga hinigugma, nakita ini sang manugwali nga amo ini ang kalabanan nga senaryo sa kabuhi sa tao. Kung akusar ka bala, accuse ikaw, wala ikaw sang tabang, kabulig, nga amo ini ang lipay sa imo, amo ini ang bulig sa imo, amo ining magapahagan-hagan sa imo. Yet ang mga malauton, yung mga tao, they have side nga damo sa mga nagabulig sa ila. Because they have power, they have money, they are popular. At inalimuras ay kaliligtas mo at ang lahat ng handol nila ang hukom that they cannot handle God. They cannot hold God. They cannot overpower sa Ginoo because God knows everything kung sino gidya ang inchak. Prompting him to think the dead were better than the living, even better those who have never
Ecclesiastes chapter 4, verse 2 and 3. Therefore, I praise the dead who were already dead, more than the living who are still alive. Yet better than both is he who has never existed, who has never not seen the evil work that is done under the sun. Sabing comparison diri. Nga ginadayaw na ako ng mga patay. Nga patay na. Sang sa buhi. Nga buhi karon. Siya mas labing maayo nga wala na lang nag-exist. Nagkabuhi. Para nga hindi lang niya makita ang kalautan. Aho sa mga malaon. Sa idalog. Sa adlaw. Grabe no? What the preacher saw. Second, what the preacher reasoned in his heart. Anong reason niya diri sa iyang iya tagipusoon? Yung reason niya sa iya tagipusoon? Verse 17. So diri, nagsiling ako sa akon kaugalingon. Hukman sang Dios ang mga batarong, kag ang malaot nga mga tao kay may gintalana siya nga tion sa tagsa ka buluhaton. Amo na bala ang saying bala, ikaw karon ako karon kamo dason. Kung ginhukman man ako karon sang hindi insakto nga paghukom, dason kamo naman. Kung hindi patas ang paghukom sa ning kalibutan, later on sa judgment seat of Christ, it will be a just nga judgment sang Ginoo. Ang Ginoo naton, siya lang gid makahatag sa aton sa just nga judgment. Damo karon sa mga justice, sa mga hukom nga taliwala tungod sa ginatawag naton power, money. Moy nang gahom. Kag nakita diri sang manugwali ang senaryo that God will judge the righteous and the wicked. Hukman sang Dios ang mga matarong kag di matarong. Ti ang Bible naghambal nga ang paghukom sa mga matarong amo ini ang ginatawag naton time nga ang Ginoo padya. It is not the unjust judgment but the just judgment nga padyaan ang mga matarong sa mga reward. Dito sa ginatawag naton bima judgment set of Christ. Pero ang di matarong paghahukman sa Dios dito sa great white throne judgment sa ulihi nga mga parag-on, the last final judgment himuon sa Dios para iniya sa mga malaon. And God will somehow use injustice and wickedness in carrying out His purpose. Kung kaisa ginagamit man sa Diyos ang mga injustice and wickedness in carrying out His purpose. There is siling niya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 17 niya, I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked. For there is a time there every purpose and for every work. Why is it God allow to happen sa kabuhi natin? Pinatugutan sa Ginoo. Just as God used Assyria and Babylon to discipline Israel. Dumdumo naton kung paano gindisiplina sa Dios ang iya mga katawhan ni Israelite. Ang iya mga chosen nation gindisiplina sa Dios ang Israel. Paagi sa Assyria, gin-invade, gin-capture sila, gindala sila sa Babylonia. May isa gina-allow sa Ginoo nga ma-experience naton ang trouble, ang trial sa kabuhi in order nga ma-remind kita kung sino ang Ginoo sa atong kabuhi. Kung ano ang iya tinutuyo sa atong kabuhi, i-remind kita sa aton pagkabuhi kag pag-alagad sa Dios that we need to be faithful, committed dira sa Ginoo sa pag-alagad. And God allow injustice to test the sons of men, agud tilawan mga katao. Diri sa verse 18, sinya ginatestingan sang Dios ang mga tao agud ipakita sa ila
nga pariho lang sila sa sapat. Pariho man lang ang dangatan sang tao kag sang sapat. Pariho sila nga mapatay. Pariho man lang sila nga may ginhawa. Gani ang tao wala sing bintaha sa sapat. Matuod gid man nga ang tanan wala sing pulos. Grabe no? Comparison diri ni Haring Solomon. Sa paginambalya diri sa verse 20, pariho lang ang pagpadulungan sa tanan nga buhi nga tinuga. Sila tanan halin sa duta, kag sa duta man sila magabalik. Wala sing may nakahibalo kung ang espiritu sang tao nagasaka paibabaw kag ang espiritu sang sapat nagapanaog sa idalom sang duta. Sa lahat ng nilikha. Dahil ginhambal sang manugwali ang ginatawag naton kabuhi. That God allow injustice to test the sons of men. To help them see that they are like beasts, in that they will die and their bodies return to dust. While they are also different from beasts, in that their spirit return to God who give it. Lain ang ila espiritu. Kaya ang ila ya espiritu Tedri magabalik sa Dios. Then the dust will return to earth as it was, and the spirit will return to God who give it. So, ang espiritu magabalik sa Dios, kag ang dutanon nga lawas magabalik ini sa duta. So what the picture concluded? Once again, the value of rejoicing in one's own work. Gina-value diri ang ginatawag naton pagpangalipay. So I perceive that nothing is better than that a man should rejoice in his own work, for that it is his heritage. For who can bring him to see what will happen after him? Ang tawabla ninyo. Oh. Ang ginhambal diri sang manugwali. That this is our life. Amo ining aton kabuhi, mga abyan. Kedri, ganit na-realisar ko nga ang labing maayo nga himuon sang tao amo ang pagpangalipay sa iya ginpangabudlayan. Kay para gid man ina sa iya. Wala sing may makasugid sa tao kung ano ang matabo sa tapos siya mapatay. This is an observation of the preacher. Amo ining obserbasyon niya. And once again, ang iya commendation is to rejoice. Kalipay. Di ba malipay ka sa imo sweldo, malipay kang manami ka nga trabaho, pwede mo panimalay, kabataan, imo asawa, ginikanan, mautod, and you rejoice with it. But out of your rejoicing, please take note. Don't forget God. Hindi gid pagkalimti ang Ginoo. Because the reason why you are rejoicing, the reason why you are enjoying, the reason you are happy, the reason you are with your family, it is because of Him. Tungod sa iya. Ang rason kung nga ara ka sa imo panimalay, ang rason kung nga ang kalipay ka karon, ang rason kung nga ang ginhatag ini sang Dios sa imo. Siya ang pinagid ka rason. For this is what God allowed him, not what happened to earth after his God. God allotted a time for every one of us. We don't know when and how.
We will end sa sining kalibutan. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos. Pagkatapos sining kalibutan. Ang importante, mayara kita security sa aton kabuhay. The last, it is the vanity of skillful and selfish work. Sa kaliligtas mo. Magamal nga na selfish nga work is sa imo langgid bala. It can be a bread of envy in others. Matinguha kagid na makatrabaho kag luyag nimo nga labawan, luyag nimo nga perdihon, luyag nimo nga lutuson, luyag nimo nga magpabugal ayhan sang imo kaugalingon nga popular ikaw. Ipakita nga ikaw dako sweldo mo, Ipakilala mo. damo imo investment, dako imo balay or dami imo balay, pirmi ka galagaw. So what? Ang pinagika sa base, so what? So what? So what kung dako imo sweldo? So what kung dako imo balay? So what kung may business ka? So what kung damo ka sa lakyan? So what kung pirmi ka galagaw? My question for you is that may Diyos bala ang imo kabuhi? Magpahayag ka Do you sa lahat consider God in your life? makilala. Kung wala mo gina-consider ang Ginoo, ano mo na ang mga butang niya gina-enjoy sa kalibutan man? Mapatay ka, hindi mo nabadala. Kilala mo. Mapatay ka, gawan na sa iyong pamilya. Jesus. Kung isa mo pa ng rason sang hindi namin nga pagtamdanay. Kaya ang pagtulok mo sa ibang nga tao, tama ka pigado, tama ka imol. Do si sino ka na kung may ara ka nga amo sila. Nakatrabaho ka lang, hindi ka naman apa. May dako ka lang ang sweldo, do hindi ka na mamugno. Do hindi ka na gani ka dumdum sa simbahan. Hindi ka na gani ka dumdum sa buluhaton sa Ginoo. Ipakilala mo ang pangalan niya'y si Jesus. So what? Ipakilala mo. While it is foolish to fold one's hand and do nothing, acquiring too much is not worth the effort for it and really does not satisfy. I remind you today, utod yung migugma, bisan ano pa na mga butang nga imo na angkon sa kalibutan na. Pamangkot ko sa imo sinigid yaga, thus satisfy you. Nakasatisfy bala ina sa imo? It is nakahatag bala ina sa imo sang tutuod gin nga satisfaction? O kon still sigahapon galibog ulo mo. Still sigahapon nagaproblema ka. Still sigahapon you're nagaproblema ka sa imo blatian. Di ba? Damo ka man tuod kwarta, pero ang imo health di manami. Naging tulad sa Damo ka kwarta, pero ang imo amigo isa lang man, duha lang man imo amigo. Di ba? Nangin amiguhay lang kamo tungod ayhan sa kwarta mo. nabayubay siya sa krus. At Bantog ka man tuod, pero damo ka man sing gidapigos. sugatan. Now I remind you utod sining itiaga. It can breed envy in others. Magatag lang ina ka mga promote lang ina kahisa sa ibang nga tao. Sa lahat Saling ka, ay, manggaranon ako. Ay, big time ko. Kasi mag-promote lang ina sa kahisa sa ibang nga tao. Isaan ka nila. Nagposible, handom nila nga. Lupigon ikaw, patyon ikaw. What is best is to have little with quietness and contentment. Miskan jutay lang mala. Keng gamay lang. Pero kontento ikaw. Miskan jutay lang. Pero may ara contentment sa imo tagipusoon. Sila sa Bible, Proverbs 15 verse 16, better is a little with the fear of the Lord. Biskan gamay lang, pero inang gamay nga butang nga pakamaayo sa Ginoo sa imo. May ara bala ikaw pagtahod yung pagkahadlok sa Ginoo. And great treasure with trouble.
Tulad sa isang Dako to di mo sweldo, dako imo balay, so your life will be in trouble. at You're always in trouble. Better is a dinner of her where love is than a fatted calf with hatred. Kaya mas maayo pa nga magsud-an ko sang tangkong sa akon panimalay nga may ara gugma sa sulod sang panimalay. Sang sa magsud-an ako sang karne nga may ara kahisa, may ara bugal sa sulod sa akon panimalay. oh, sabi Amo na bala may saying kita, biskan saging lang basta labing. No? Biskan saging lang basta labing. Kaya pigado lang kung basta mali pa yun. We are contented sa provision sa Ginoo. And yet, people are not satisfied. Grabe na, sundo, ranon, pero wala pa sigapon sa satisfaction sa ilang tigipusoon. Especially if one is all alone. The preacher saw with one with no companion, neither son nor brother. Then, siling diri, verse 7, may nakita pa ako diri sa kalibutan nga wala sing pulos. Maisa ka tawo nga nagaisahanon lang. Wala siya sing anak o kunutod, pero wala sing untat ang iya pagpangabudlay kag indi siya kontento sa iya manggad. Nagsiling siya sa iya kugalingon, indi na ako makapangalipay sa sobra nga pagpangabudlay. Pero wala man ako sing may bilinan sang akon pinangabudlayan. Wala ini sing pulos, masubo ini nga klase sang pagpangabuhi. No, grabe ang imo putoy-putoy, grabe imo waswas, grabe imo pangabudlay. Ikaw lang man isa. pangalan niya'y si Ikaw lang man isa, wala ka man asawa. Wala ka man bana. ipakilala mo. Wala ka naman utod. Nga hindi ka mangalipay. Nga hindi ni mo gamito ng imo kabuhi ng mga butang ara sa imo para sa Dios. Kung kaisa ang dumdumon naton, kaisa ang celibacy bala, ang pagka-single, ginagamit mo na sa Ginoo para nga ma-focus ang imo attention sa Ginoo, hindi mangin divided ang imo attention sa Ginoo. Kung nga single ka hasta karon, ay may tinutuyo ng Ginoo. In order nga gamiton nimo ang imo mga resources, gamiton nimo ang imo kagalingon, kay ang tanan nga availability ara sa imo mo. Oh? Iway ka man sa ginaulikdan, wala ka man gaulikid sa imo asawa, wala ka man gaulikid sa imo mga kabataan, wala ka man gaulikid sa imo apo. Ikaw lang man isa. Nabayubay Nga wala gid untat ang imong pagpangabudlay nga siling ka permi, sako ko permi pastor. Sako ko permi. Wala ko time sa pag-alagad sa Dios. Wala ko time sa pagsimba. Hindi ka angay kasi nang ginhamba sa manugwaliho. Sige, hindi ka kontento sa imo mga manggad. ang nilikha. Isad pa nga nagsiling ka sa imo kaulingon, hindi ako makapangalipay sa sobra nga pagpangabudlay. Wala na ko tion gani sa paglagaw-lagaw. Obra na lang nga obra diri sa uma. Obra na lang sa opisina. Ipakilala mo Amo na siling sang managwalis niya, wala man ako sing may bilinan sang akon pinangabudlayan. Wala ini sing pulos. Masubo ini nga klase sang pagpangabuhi. Masubo gidi. Hindi masubuan kay ikaw lang isa. Tapos ikaw lang isa pero wala ka sang bilinan sa imo pinangabudlayan. Waswas iyong pagpangabudlay. Pagbalatian mo, patay ka. Wala ka man sa bilinan. naging tulad sa isang Kabay patani nga mangin worst ang imo life, mangin maminuslanon bala. May bala value in mo life. Kasi kan may isa kanon ka sining kalibutan,
Amo na sining Pablo, sige mas maayo pa nga single ko parang gamiton ko sa Ginoo sa buluhaton. Namatay siya'y nilibing, ngunit muling nabuhay. Ya kung may single ka, gamiton nimo ang imo kabuhi sa pag-alagad sa Dios. Kaya ang singleness, wala sang division mo. No? Kasi undivided bala ang imo blatsagon pag-alagad sa Dios. Ikaw yung may control sa imo tion. Amo na nga kung sa mga young people naton yung wala pa bana, wala pa asawa. Enjoy niyo yung kabuhi. So, hindi ka mo halagi putoy-putoy sa trabaho. Kaya wala na ka mo sa time. Kaya mag-enjoy sa inyo kabuhi. Enjoy nyo man inyo kabuhi. Abot sa tion, mga asawa ka mo, mamana ka mo. Hindi na ka palagaw. Hindi na ka mo attend sa mga fellowship, sa mga singles. Maka-enjoy sa inyong life as single. Kita mo na mga responsibilidad mo, accountability, pag-alagad sa Diyos. Samtang single kita. O kung may pangabuhi na, kita magkalipat sa pag-alagad sa Diyos. Kaya mo nang pinaka-importante sa tanan. That is our eternal investment sa sining kalibutan. Ang pangalan niya'y si Jesus. Humayo ka, magpahayag ka sa lahat ng nilikha. So while it is foolish to fold one's hand and do nothing, worrying too much is not worth the effort for it and really does not. So what is best is to have little with quietness. So basically, if one is all alone, kita sang preacher with no companion, neither son nor brother, and who is never satisfied, kaya pagkabuhi. And he does not think of whom he is laboring. Kung siya nagpakunauna kung kay sino, siya nagpakabudlay. Kung siya nagpakunauna kung para sa ano ang iya pagpakabudlay. It is much better to have friends who can help each other in their labor. Who can help each other when they fall. Who can help each other withstand forces of opposition. Lastly, the popularity is such fleeting thing. Kung popular ka man sining kalibutan, bantog ka man, ikaw isa ka vlogger, isa ka artista, o kung sino ka man nga leader sining kalibutan, ang popularity is fleeting. Ang pagbantog ya lang na, no? Passing lang na pagkabantog. Ang Diyos natin sa langit. Labing maayo nga kubos ikaw, kag nagkabuhi ikaw nga wise, imo pagkapamatanon, kag kung magtigulang na ikaw, Kaliligtas mo at ang imo kabuhi mangin mapinuslanon. Tang sa ikaw, manggaranon, popular, kag magtigulang ikaw, you're just like a foolish king. humayo ka, Nga, magpahayag ka. telling sa Bible in Ecclesiastes chapter 4 verse 13, better a poor and wise youth than old and foolish king who will be admonished no more. Huwag kang magtatag. Yan na pagtayawon. So, despite ang rising naton from poverty and prison to become king, the people will eventually prefer another much younger than he. Taon na naton in verse 14 to 16, karami sa nang inambal, no? Niya, kag maghimo nga ang aton nga pamatanon mangin hari bisan nagpriso siya, kag ang aton nga hari mangin imol bisan na tao siya sa harianon nga pamilya. Pero narealisar ko nga bisan madamo gid ang mga tao diri sa kalibutan ang magsunod sa sadto nga pamatanon nga nagbulos sa hari kag hindi maisip ang tao nga iya dumalahan mahimo nga hindi malipay sa iya ang ulihi nga mga henerasyon.
ini wala man sing pulos daw pareho lang nga nagalagas. So ginkumparar yaman, no? Siya ay makilala. And this is the preacher observation about the vanity of life along with wisdom for living under the sun. Kung magpadayon ikaw sa pagkabuhi sining kalibutan nga wala ka Ginoo, your life will be wala will be vanity. So why he reached his conclusion about the vanity of life? So nakita niya ang hindi ma-explicar nga tinutuyo ng Ginoo. Nakita niya ang injustice and oppression of man. Nakita niya ang vanity of skillful and selfish nga pagpakabutlay under the sun. And what the wisdom he offers sa aton kabuhi of living under the sun, it is amo ning aton himuon. It is best to rejoice, do good, and enjoy the good of one's labor, realizing nga ini regalo sang Dios to those who please Him. Ag i-appreciate naton ang value of friends. It can help us in time of work and so as Christian today, we may be perplexed at times concerning workings of God sa aton kabuhi, but we have the assurance that all things work together for good for them who love God and are called according to His purpose. We have the family of God to help us in our labor and in a time of need, and there's nothing nga i-boast naton no sa aton kagalingon nga ako na ni we don't need God. I don't need God. So kung sila kay ay hindi namon kinanglan yang Ginoo. Kinanglan namon niya subong kwarta. Kinanglan namon niya subong mabantog kami. Kinanglan namon ya magdako ang malay. Hindi namon kinanglan Ginoo. Yes, putod, sooner or later you will realize that you need God. Kinanglanin mo ang Ginoo. Hindi mo kumuha. Putod, let's follow Jesus. Sundan natin si Jesus. And ibutang natin si Jesus sa aton kabuhi. Ibutang natin ang Ginoo sa aton kabuhi. Eh kung hindi natin ibutang ang Ginoo sa aton kabuhi, then ang aton kabuhi will be hangin wala ipulos ang aton kabuhi. That's a part 1 sa aton observation diri sa libro sang Ecclesiastes chapter 2, chapter 3 and chapter 4, and tomorrow Lord willing Saturday the preacher observation part 2 sa aton gipagtuon tomorrow. And I hope nga upod kita Japon no boss adlaw kag kaway pang Dios kid magapabayo sa aton. Kag mayong aga sa inyo tanan no sa aton nga mga utod abyan nga nagapamati no sa ligid nga program. Madamo gid nga salamat kag lipay ko nga nagapamati kamo gali no sa aton nga program diri sa radyo sa pagi sa Facebook Live. No, naton. Salamat gid sa inyo nga pag-upod sa aton sige nga adlaw. And good morning sa kay Pastor Riniel Valdez, no? From Sipalay, Mina. Pudra kay Ma'am Helen. Kag salamat gid amigo Riniel. Kag from time to time gina-play nimo ang aton nga program dira, no? Salamat gid Pastor Riniel. Kag sa mga nagapamati dira sa ngunit muli sa Mina, no? Ang aton dira Gospel Radio. Podra kay Maninoy Agudo. Good morning gid. Ito Agudo. Kay Maninoy Jima, good morning.
sa inyo dira sa Sipalay. Ang sa mga abyan naton nga dara da Sipalay, may gid nga aga. Oh. Good morning man sa Panimalay di Guzman, kay Maninay Tisa, kag kay Maninoy Arman, kag po dira kay Romer, kay Janisa, kay Kerjan, kag sa ilaman ni engineer di Guzman, oh, kay Junjon, kag kay Oge, good morning gid. Okay, to Romer, kay gid nga aga. Sa Panimalay di Guzman. Good morning man sa kay Maninay Aini Almasol, Itabag Almasol, pod man kay Maninoy Kuni Almasol, kag kay Dihon, kay gid nga aga. Good morning man sa kay Pastor John Aliko from Payawan, o sa mga kauturan dira sa Payawan, maayogid nga aga. Pastor Arnel Mides, good morning. Kamusta dira sa Bantayan B? Good morning man sa kay Ma'am Grace Hope Imbang, maayogid nga aga si Ma'am Grace Hope, kag sa Panimalay Imbang, good morning. Good morning man sa kay Maninay Jima Ilumba, good morning man sa Panimalay Ilumba, no, maayogid nga aga. Good morning man kay nang Ginalien Kagod Katanos, kag sa Panimalay Katanos sa Manduaw, good morning gid. Kay nung Juban Laguda, ay gigaga, no, kay nung Juban. Kay Loribel Hinol, good morning sa Panimalay Hinol, ay gigaga. Kay nang Rilin Gayem Salguera, may gigaga adlaw, and thank you for listening from Macau, no, ay gigaga. At regards ng kudra kay Tajubi Taton, kag ipakilala mo mga kauturan dira, no, nga araman dira sa Hong Kong, maikit nga. Good morning man sa kay ng Ruchel Calambro Kagod, sa Panimalay Calambro, Panimalay Kagod, maigid nga aga. Kay Jairi Gayim, maigid nga aga. Pastor Joshua Placo, maigid nga adlaw sa imo Pastor Joshua, sa dira sa Binalbagan. Good morning man kay Jirik Nueva, ay gid adlaw dira sa may kabukiran ya sang Alimudjan, may gid nga aga sa Seven Cities. Ay South Sweden, good morning akon nga kasin, no, white, no, sa akon nga pakaisa sa Mindanao, no, may gid nga aga. May buntag, no, sa mga taga Mindanao. Good morning kay Mr. Rodolfo Misias, sa Misias family, good morning gid. Good morning gid. Sinsa gid to kay wala pa install, no, aton nga antenna. Ano pa nato, no, i-replacean pa naton, ayuhon pa nato aton antenna. And maybe base next week, no, Lord willing, mapanaog naton ini kag makayo, kag balik na kita sa aton radyo, no? Kag hindi pa ma-detect kay way naton gin-on ang aton transmitter, and possible naton nga maka-on air kita base next week pa, no, sa aton radyo. Kag hulat-hulat lang kita, no, posible next week, Lord willing, mapaandar na kita sa aton radyo. Kayo na ni, no? Okay, kay Geraldine Gulyantes Vitalino, good morning sa imo, ma'am. Maayong nga adlaw sa imo. Thank you gid sa pag-upod sa aton sinigid nga aga. Thank you for listening and watching sa aton nga program sinigid nga aga. Good morning man kay Pearl Joy Pagunaling, maayong nga adlaw. Kag sa Panimalay Escabarte, good morning, maayong nga adlaw. Good morning kay Maninay Grace Rofin Itabag, maayong nga adlaw sa imo Maninay, upod kay Maninoy Pedro Itabag, kag sa Panimalay Itabag dira sa Bacolod, kag sa kauturan naton sa Lifeway Missionary Baptist Church. Good morning, maayong nga aga, kag God bless kid, no, sa mga abyan naton na nagapamati kid, no, sa nga kaya man kita nga may mga nagaupod man sa ato, no, sa sining nga programa. Ay isa man ka dami ka motivation sa aton kay pagi sini ma-motivate kita, no, sa pagpadayon sa paghimo sa bluaton sa aton. Ipakilala mo ang
Okay, mag-pray kita, no? Pray. Loving Father, we thank you, Lord, sa sigid niya adlaw. Thank you, Ginoo, sa iyong pulong. And thank you, Lord, sa imo gid, Ginoo, nga pagpakabaayo. I pray, Lord, sa mga nagapamati, sini, kag mag-replay, Ginoo, sini nga program. Kabay, Lord, padayon ikaw pag-bless sini sa ila. Gamitay mo pulong, Ginoo, ngita isang ulot sa ila mga tipsuon. Kaya apply ni sila kabuhi. Kaya lagi ikaw, Lord, pagitaon, gid sa ila kabuhi. Kag ilang kalipat, support God sa ila life. And kamagatan sila sa assurance, Ginoo, sa matag-adlaw tanan that kung ara ikaw sa among kabuhi. Yes, Lord, may mga problema, may mga crisis man kami matubang, but hindi nimo kami pubayaan, Ginoo. Kag in the end, Ginoo, ikaw man sige hapon amon ang nag-araw. Ikaw man gihapon, Ginoo, amon paglaom. Ikaw man ang Diyos gihapon nga nagkapit sa among kabuhi. Pray, Lord, kag gid magabulig man kay Pastor Juarez gihapon, sa iya, Ginoo, operation, may nga success, ang pag-ayo ni mo, Ginoo. At the same time kay Mr. Nahikana, Sherman, magbubulig sa iyo. Pray, Lord, sa plano, opera, Ginoo. Pray, Lord, same time provision sa ilang planon, kag padayon sa paggamit, Ginoo, sa pagbulo, ang mabulong, o Ginoo, healing, Ginoo. I pray also, Lord, sa ibang pagiging mga kutura namon, sa batyag sa lawas, sa Marte. Mabulig, Ginoo. Keeping, mabulig. Sa ibang, Ginoo, mga individual na mga kuturan, sa mabulig. Hinay ging, na mag-aayaw mga, Ginoo, sa iya. Sa na mga pulong, iya natin. Pinasay. Pray, Lord, sa imo Ginoo nga pagtipig ug pagbantay sa among sige nga adlaw. Protect us, Lord, sa among mga trabaho, and help us, Lord, to be a blessing to others, especially, Ginoo, among kabuhi. Tugyan mo sa imo, Lord, ini nga adlaw, pud Ginoo ang imo pag-bless sa tistag sa Ginoo, mga tagpalamati. Protection. Ay gid nga adlaw kag madamo gid nga salamat sa inyong pag-upod sa aton sa gid nga aga. Nagapamati kamo diri sa aton nga program. Aton yung Daily Bread program kag sa masunod yung mga sinimana diri sa Mulo-Bulo Community Radio 88.3 FM. Madamo kayong salamat and God bless us all. At ang lahat ng bansa nabayubay siya sa krus at tumanggap ng ulos, tagiliran niya na sugat.